Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng BOBPH. Tungkol ito sa pag-realign ng pundo, budget ng DPWH, Flood Control Project, inilipat ng mga kongresista sa ibang project. Kasi nga, nabubuking na sa flood control. Okay lang sana kung ang pinaglipatan nila yung mas nangangailangan ba. Sample, health, education, farmers, AFP modernization. Nako, nilipat nila ang pundo. 46 billion. Ayuda. AX, tupad. Ayos, tuloy ang ligaya. From ghost project to ghost payout na naman. The subcommittee of the House Committee on Appropriations approved the transfer of 46 billion from the DPWH budget. This money, which should have been for flood control projects, will now be used for social welfare programs. The proposal came from Representative Marcelino Libanan. The funds will be used to, number 1, AX, assistance to individuals in crisis situations. Hoy, tapos na po ang pandemic. Itong AX nagsimula ng pandemic, panahon ni PRRD at marami talagang natulungan. Anong pandemic nyo ngayon? Pandemic sa bulsa? Grabe. Then, tupad. Livelihood assistance to our displaced, disadvantageous workers. Okay. Yung AX, 32.6 billion. Yung tupad, 14.82 billion. This comes after President Marcos Jr. said that there are no funds yet for flood control projects next year. With this, the budget of AX increased from 26.9 billion to 59 billion, while tupad increased from 12 billion to 26.9 billion. No one opposed this decision in committee. Siyempre, lahat maligaya. So, may ipinagbago ba sa Kamara? Ngayong naalis na si Speaker Martin Romualdez, may bago ng Speaker Kunuhay. May nagbago ba? Or parehas lang din? Tama si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, same, bulok pa rin. Tama yung sabi ni Congressman Barzaga, sa pananaw ko lang ito Romualdez Jr., yung bagong speaker. Susunod at susunod sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Ako, personally, kung akong tatanungin nyo, hindi ako against sa flood control projects. Basta gawin lang ng tama. Kasi lumaki ako sa isang bayan, isang barangay, tabi kami ng ilog. Palagi kaming nababaha noon na hindi pa dumating yung diki. Yung flood control project sa aming barangay. Inabutan pa kami ng maraming taon, but later on, nung dumating na yung dike, ayun, ligtas na kami sa baha. Maganda, pulido, matibay ang pagkagawa ng dike sa aming lugar. That was 1970s, 1980s. So, kailangan pa rin ng dike. Wag lang yung ganyan na na ibulsa. Ayaw nyo na ng flood control. Sige. Ano bang mas importante ngayon? AX, tupad, tapos ng pandemic. Ano bang priorities ng mga kongresista natin? Paano tayo makasigurado na yung AX, tupad, ang mabibigyan ng mga beneficiary yung talagang nangangailangan? Di ba? Question mark na naman Kung ako ang Speaker of the House, ako ang kongresista dyan,
Ang ano ko is health. Ang daming naghihirap na mga kababayan natin. May PhilHealth nga, kulang naman. Eh, bakit hindi gayahin ang Davao? Ang Davao City, free hospitalization, wala kang babayaran ni Kusing. O kung kaya ng Davao, bakit hindi ang national government? I think South Cotabato ata. Correct me if I'm wrong. Magaling yung governor nila South Cotabato. Lahat ng mga hospital sa mga provincial hospital nila, libre. Mayroon pang isang Zamboanga del Sur ba o Sibugay. Libre. Kasi pinupunduhan. Ito kasing mga mambabatas natin, wala silang awa sa mga nagkakasakit na ano. Inuuna nila ang IX-Tupad. Bakit? O, alam nyo na kung bakit inuuna nila. Malayo pa naman ang eleksyon. Kailan, alam mo na, health, education. Ang dami nating backlog sa classroom. Kulang na kulang ang classroom. Doon sa bundok sa Talandig, ikita ko doon, mga makeshift lang yung mga eskwelahan nila doon. So, yan, education. Farmers, farm to market roads or irrigation. Buhusan mo. Bigyan mo ng subsidy ang mga farmers para hindi naman sila kawawa na nalulugi palagi sa kanilang pagtatanim ng palay, gulay at iba pa. And then, of course, Armed Forces of the Philippines, yung modernization. So, nakakalungkot. Bakit tayo nagkakaganito? O, tanungin nyo sa presidente. Kasi siya, hindi rin niya alam eh. Bakit tayo nagkakaganito? Eh, bakit tayo nagka-presidente ng ganito? Eh, dahil nabudol ako. Nabudol ka. Akala natin, like father, like son. Yun pala, hindi. Bakit hindi tayo naniwala kay Pierre Ardino na mahina, weak leader yan? O ngayon, lumalabas na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan kasi tumutulo na ang kanilang mga bubong. Kawawa sila kung magulan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga naa sa balay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po pesta. Tapi ba yun? Karon abot na gyud ang yero. Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni auntie nga balo nga natagaan na mo yero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay auntie nga inane na ang itsura? 25 na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay naka atop na gyud ko kay lista ni akong balay.
Oo, lagi. Nga naman ante nga wala man ni na sa 25 ka tuig wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi ante ba? Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud kog balay. O atong Salamat kayo.